Bilang mga Pinoy, kasama sa regular na diet natin ang pagkain ng karne ng baboy na isa rin sa mga nangungunang pinagmumula ng umami flavor sa mga pang-araw-araw na putahing natitikman natin. Maraming dahilan kung bakit masarap at malinamnam ang laman ng baboy. At karamihan sa mga ito ay nauugnay sa komposisyon at pagproseso ng karne. Kapag niluluto ang baboy, ang Maillard reaction ay nagre-resulta sa karamihan ng mga complex na lasa at aroma. Ang prosesong ito ay nangyayari kapag ang mga amino acids at sugars ay nagre-react sa mataas na temperatura. Nabubuo ng mga bagong lasa na masarap at kaaya-aya. Para sa akin, ang lechon, saka ko na lang to na-realize or naisip kung ano yung importansya or yung significance nito sa mga festivities or sa mga okasyon is nung medyo may isip na ako. In a way, siguro yung pagkasabik ko sa kanya, gano'n na lang dahil nga lumaki akong hindi ko talaga siya kilala. Bibigyan lang natin ng pugay yung recipe ginagawa nila dito mismo sa Uma Verde Farm. Minsan na rin nating pinuntahan ang sikat na lugar sa Metro Manila kung saan nagkalat ang lechon. Pero may isang lugar na dinadayo hindi lamang sa kanilang lechon dahil na din sa kanilang trending na chicharong bulaklak. Yan ang Ryan's Lechon. Kami po nagtitimpla talaga ng mga spices po sa loob. Lalo-lalo na po unang-una sa amin sarsa. Dahil usapang trending na din naman, sasamahan tayo ng trending ninong sa social media na magbibigay ng kanyang version ng lechong kawali. Ito yung parang chicharon pork belly na madalas natin ginagawa. basically, ito ay pork belly na kiniskis namin ng patis all over. Except sa balat kasi maaring masunog kasi tinutuyo natin yan. Tapos, in-oven lang natin for anywhere between 3 to 4 hours, varying temperatures mula 150 degrees Celsius to 200. Mahirap talagang magbigay ng exact values pagdating sa temperature tsaka sa time. Kasi ang hinahanap natin ito, yung ganyang level ng dryness ang hinahanap natin. Hindi dapat siya malutong kasi kapag malutong na siya, kapag pinaputok mo, hindi siya puputok. Kung nakakita na kayo ng hilaw na chicharon, dalawa kasi stages ng chicharon. Una yung dinadry muna siya, then tsaka siya pipirtuhin sa high temperature. Hindi na iba sa cropek, yung pinipritong cropek, medyo malleable siya ng konti, hindi siya malutong talaga. Kailangan kasi ng certain level of moisture pa rin sa loob para mapaputok natin yung balat, di ba? Pero regardless kung pumutok man siya o hindi, masarap niya kasi patis ang ginamit natin dyan, di ba? 220 to 250 degrees Celsius na mantika. Wala akong thermometer, pero ang ginagamit naming mantika ay merong smoke point, 230 actually. So kapag umusok siya, alam na namin na nasa tamang temp siya. Tapos, meron tayo ditong parang patuluan. Kasi ibubuhos natin to. And kailangan may sumalo ng mantika. Careful lang na dapat sana tuyong-tuyo. Kasi kung hindi, may tubig na konti dyan, tatalsik yan. Ngayon, etong baboy natin, juicy pa sa loob yan. So, kapag pinatagal natin yan dyan, kakatas pa yan, nagpuproduce ng tubig at tatalsik yan mula sa ilalim, maaari kayo masaktan. Dapat safe pa rin tayo. Dapat din to yung ladle nyo kasi matatalsikan talaga kayo. Dahan-dahan natin ibuhos. Malayo siya sa typical na lechon kawali. Kasi yung lechon kawali, medyo blistered lang yung balat niya. Ito, chicharon talaga yung balat niya. Pusa lang natin ng konti pa para mag-brown siya. Diba? Kung bakit ko pala binubuhusan ng mantika kesa iprito tulad ng typical na ginagawa, yun ay dahil inaalagaan ko yung laman na hindi ma-overcook. So, eto lang talaga halos yung exposure ng mantika sa kanya kasi yun lang naman yung kailangan. Kailangan lang na lumutong yung balat niya. Yung ilalim niya, yung underside niya, hindi yan nakaprito. Medyo sariwa yan. Yun yung gusto natin. Gagawa tayo ng honey patis gremolata. And social pakinggan pero simple lang naman talaga yan. So, meron tayo ditong flat leaf parsley. Social pero kinchay lang talaga yan. Chop lang natin. Pinakamaliit na kaya natin. Lemon. Kunin natin yung zest. Paminta. Tsaka bawang. Yan lang natin dyan. Huwag natin sama yung buto.
patis. Tapos ito na yung honey natin. Skin, fat, then meat. Alternating layers yan. Ayaw natin na yung fat na nagdidikit ng balat sa laman ay matunaw. Ayaw natin nun. Kasi doon nangyayari yung humihiwala yung balat sa laman, nagmumukha lang siya para pinatungan ng chicharon. Ayaw natin nun. Gusto natin buo pa rin siya. Diba? At ito na ang ating chicharon pork belly with honey patis gramulata. Ganda pare. Ano? Sarap? Gawin mo? Ano to, pila? Subo mo ng buo. Ikaw rin? Alam ko marami pa namang iba't ibang sources ng umami, pero para sa akin, bilang taga Malabon, patis #1 talaga, di ba? Ang kombinasyon ng taba, umami compounds at pagproseso ay nag-aambag sa pagkakaroon ng malasa at malinamnam na karne ng baboy.